Ang kopya ng testamento ni Ruben, ang mga utos na kanyang ibinigay sa kanyang mga anak bago siya pumanaw sa ika-125 taon ng kanyang buhay. Makalipas ang 2 taon mula nang pumanaw ang kanyang kapatid na si Jose, nang magkasakit si Ruben, ang kanyang mga anak at apo ay nagtipon upang dumalaw sa kanya. At sinabi niya sa kanila, "Mga anak ko, narito, ako'y mamamatay na at tutungo sa daan ng aking mga ninuno." At nang makita niya ron sina Yuda, Gad at Asher na kanyang mga kapatid, sinabi niya sa kanila, "Itindig ninyo ako upang maibahagi ko sa aking mga kapatid at sa aking mga anak ang mga bagay na itinago ko sa aking puso, sapagkat narito, sa wakas ay ako'y lilisan na." At siya'y tumindig at tinagkan sila at sinabi sa kanila, "Dinggin ninyo mga kapatid ko at kayong mga anak ko. Pakinggan ninyo si Ruben na inyong ama sa mga utos na ibinibigay ko sa inyo. At narito, pinasasaksihan ko laban sa inyo sa araw na ito ang alahayan ng langit, na huwag kayong lumakad sa mga kasalanan ng kabataan at pakikiapid na siyang aking pinag-ukulan at dinungisan ng higaan ng aking amang si Jacob. At sinasabi ko sa inyo na hinampas ako ng alahaya ng isang matinding salot sa aking baywang sa loob ng 7 buwan. At kung hindi ipinagdasal ako ng aking amang si Jaan sa alahaya, ako sana'y nilipon na ng Aba, Yahawan. Sapagkat ako'y 30 taong gulang nang gawin ko ang kasamaang iyon sa harap ng alahaya. At 7 buwan akong may sakit hanggang kamatayan. At pagkatapos nito, nagsisi ako ng buong puso at kaluluwa sa loob ng 7 taon sa harap ng alahayan. At wala akong ininom na alak at matatapang inumin, at walang pumasok na karne sa aking bibig. At hindi ako kumain ng masasarap na pagkain, bagkus ako'y nagdalamhati sa aking kasalanan, sapagkat ito'y malaki, isang kasalanan hindi pa nangyayari sa Israel. At ngayon, pakinggan ninyo ako, ang mga anak ko, ang mga bagay na aking natanaw tungkol sa 7 espiritu ng panlilinlang nang ako'y magsisi. 7 espiritu nga ang itinalaga laban sa tao, at sila ang mga nangunguna sa mga gawa ng kabataan. At 7 ibang espiritu ang ibinigay sa kanya, sa kanyang pagkalalang, upang sa pamamagitan nila'y maisagawa ang bawat gawa ng tao. Ang una ay ang espiritu ng buhay na siyang pinagmumulan ng pagkakalikha sa katawan ng tao. Ang pangalawa
pananalita na siyang nagdudulot ng kaalaman. Ang pang-anim ay ang pandaman ng panlasa na siyang nagdudulot ng pagkain ng mga pagkain, karne at inumin. At sa pamamagitan nito'y nabubuo ang lakas, sapagkat sa pagkain nakasalalay ang pundasyon ng lakas. At pangpito ay ang kapangyarihan ng pag-aanak at pakikipagtalik na siyang daan upang makapasok ang mga kasalanan sa paghangad sa kalayawan.